Magandang araw mga ka-journey. Ngayong araw magpula tayo ng okra. Kasi ng okra, mga 50 pieces. Tapos ito po yung feedback ng okra. Nailipat ko na po siya sa ating halamanan, sa ating farm. Yan. At their age, less than a month, nagbunga na siya. Though may mga deform kasi ewan ko kung nakaagat ba ng itong mga manok na dumadalaw dito. Yan po. Kita nyo po, nagkakabunga na sila. Na-sprayan ko rin po sila ng yung Calpos saka fermented plant fruit juice. So, plano ko, since dalawang layer siya, 1, 2, 4, 6, 8, 10. 23 piraso. So, mga 23 piraso lang po siya. So, mag-try ako na na dagdagan ko siya. Siguro magtanim pa ako ng 100 pieces. Tapos dagdagan ko siya ng layer dito. Pahabain po natin siya dito. Yan. Itatanggalin lang natin itong damo. Tapos cultivate natin yung lupa. Tamang tama. Enough siguro yun para hintayin natin mag-ferment yung ating okra. So, yan po. Kaya medyo na-inspire ako na magtanim ng okra. Uli, dagdagan tong currently na bilang natin ng okra. Kasi, kita nyo, sa ganitong kaliit pa lang nila, nagbunga na. So, bukas mag-spray tayo ng fermented plant juice uli. Nakapag-spray ako sa kanila noong nakaraang araw siguro mga 3 days ago. Bukas sprayan ulit natin siya. Yun po, nakakatawa kasi ito namungan na rin. Ito po, namumunga na rin. Tapos ito yung pinakamalaki so far. Sumunod to. So, abatan lang natin siya. Dadagdagan natin siya para maparami natin. Ngayon magpupula muna tayo. Ayan. Ito po yung brand na binili ko. Ramgo Seed. Tapos yung ginamit kong lupa, garden soil. Tapos nilagyan ko lang ng ipa. Tapos nilagyan ko rin ng eggshell. Tapos nilagyan ko siya ng yung balat na saging. Tapos sinilid ko lang siya sa sako. Tapos naghintay ako ng for 2 weeks bago ko siya gagamitin. Tignan ko lang din kung how effective yan, kung mas magiging mataba ba siya rito dun sa una nating itinanim. So samahan niyo po ako. Well, paglalagay po, ito ginamit ako po ng seedling tray. Pwede naman po nating i-direct seeding yan. Pwede rin tayong mag seedling tray. Ako po kasi ginagawa ko, nagsisidling tray ako para kumbaga sigurado siya na may tubo. Do pwede kang mag direct seeding. Lagay ka lang mga 2-3 buto. Tapos mamili ka doon sa mga yun kung sino yung tutubo. Tapos sino sa kanila yung talagang patutubuin mo. Usually isa lang naman yung pinatutubo. Kasi kung dalawa, masyadong crowded dun sa area nung pinagtaniman mo. So mag-aagawan lang sila ng sustansya.
Pwede rin naman po ito, gagamit ka muna ng seedling tray. Ang kagandahan kasi dito sa seedling tray, makakapili ka totally. Saka sigurado ka na bawat butas na gagawin mo, may tubo siya. Though double work, kumbaga additional work para sa atin. Kaya lang, since maraming damo yung paglalatagan natin, so itinanim ko muna siya sa seedling tray para para may time tayo habang tumutubo siya, makapaglinis tayo ng damo. Yan po yung dalawa nating alaga na makulit. Ayan. Kita nyo po, may mga damo pa siya. Hindi ko pa siya na completely nalinis. So, lilinisan muna natin to. Tapos i-cultivate natin. Tapos pagka-cultivate natin, lalagyan natin ng mulching para hindi na natin makatulong yung mulching para hindi na tumubo itong mga damo. Tapos patulong naman mga ka-journey, hindi ko kasi alam kung ano tong plant na to. Actually naghahanap ako ng puno ng neem tree, hindi ko siya ma-distinguish kung neem tree ba siya o hindi. Para po doon sa mga well familiar doon sa neem tree, patulong na lang po. Natutuwa kasi ako dito sa mga okra. Kita nyo po, halos wala pang isang ruler, pero lumago na siya, tapos namunga na. Ang inano ko pala na fertilizer dito, dalawa pa lang, dalawang klase pa lang. Gumamit ako nung fermented plant juice, saka yung calpos o calcium phosphate. Yun pa lang po yung naidilig ko rito. Kaya bukas mag-aanuli ako, i-spray ako. Siguro sprayan ko ng ng FPJ or fermented plant juice para magkaroon siya ng nitrogen sa katawan, ay sa lupa. Ano po to, hindi po ako gumamit ng ng chemical fertilizer. Bali nakapag-ferment tayo ng tatlong klase ng organic fertilizer, yung fermented plant juice, fermented fruit juice, saka yung calcium phosphate. So itong tatlo pa lang na to yung ginagamit ko. Hindi pa ako gumawa ng ng fish amino acid kasi meron naman tayong fermented plant juice, and then wala naman tayong leafy vegetable, kaya okay lang po yan. Hindi natin masyadong kailangan yung fish amino acid. So sa ngayon, tanim muna ako na itong okra, then bigyan ko yun ng feedback after siguro 7 days or ilang araw pag tumubo na siya. So magtatanim ako ng dalawang tray, bawat tray merong 100 hole. Kaya tingnan natin kung ilan yung 50 hole. So total 100 siya na seed buto yung itatanim natin. So balitaan ko na lang kayo kung ano yung kinalabasan. Para sa mga bagong subscriber, please do subscribe and just hit the notification bell para lagi kayo updated sa video na aking i-upload. Have a nice day. Thank you for watching. God bless.